Sa ulo ng mga balita nagbibigay pagpapala. All Lighthouse Olympics, dinaluhan ng halos 700 katao mula sa iba't ibang churches ng Luzon. Naganap na BHYC na may temang Youth Aflame, nagsilbing paalala sa mga young people sa tunay na layunin. Taguig Baptist Fellowship Youth Camp, dinaluhan ng mahigit 140 kabataan mula sa 11 Baptist churches. Mga guro sa Taguig hindi nagpahuli sa paghahanda para sa nalalapit na Vocation Bible School. Mga haligi ng tahanan, kinilala upang binitain ang pagtaguyod at pagmamahal nito sa pamilya. Struktura ng Lighthouse Cafe sa Lighthouse Manifold Grade Center. Yari na. The Great Lighthouse Foundation Incorporated, katuwan ng iba't ibang partners sa matagumpay na serbisyo sa komunidad. Magandang araw, Pilipinas! Isa mapagpalang umaga Lighthouse Ecclesia. Mula sa buong pwersa ng Lighthouse Balita Taguig, Maghahatid sa inyo ng mga kaganapan para sa Ecclesia. Ako si Kenneth Villafania. at ako naman sa Salispin na Lawak, Ito ang Lighthouse Balita Taguig. muling nagkaroon ang Lighthouse ng All Lighthouse Olympics na naging daan upang maka-fellowship ang bawat isa. Para sa karagdagang detalye, ibahagi mo, Nika Salib. Muling nag-organize ang Lighthouse Bible Baptist Church Tatalo ng All Lighthouse Olympics noong ika-12 ng Hunyo 2024 sa Marikina Sports Center. Ito ay taon-taong ginagawa hindi lang upang magpakita ng lakas at galing sa mga laro, kundi ang magpalakasan din through game fellowship. Ito ay dinaluhan ng ilang lighthouse works mula sa Luzon, kabilang na ang Tatalon, Taguig, Cainta, Pasig, Bataan, Marikina, Baguio, Olongapo at Tarlac. Nakiisa din ng ilang Baptist works mula sa kalapit na probinsya tulad ng Mindoro. Nagkaroon ng maraming aktibidad na siya namang naibigay challenge sa bawat miyembro na magpakita ng mga divine virtues na kanilang natutunan mula sa salita ng Panginoon. Samantala, ginanap naman ang awarding nito sa Lighthouse Bible Baptist Church Tatalon Auditorium noong June 16, 2024. At sa biyaya ng Panginoon ng Taguig ay nakapag-uwi ng 2 tansong medalya, 2 pilak at 2 kinto. Ang pangkalahatang kampiyon naman sa palarong ito ay ang Tatalo na sinundan ng Cainta para sa 2nd place at Pindoro para sa 3rd place. At yan ang mga impormasyong hatid sa inyo sa mga oras na ito. Ako si Nika Sari para sa Lighthouse Balita. Muli nagkaroon ng panibagong challenge sa kabataan ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia sa pamamagitan ng pagdaos ng Baptist Heritage Youth Convention kung saan dinaluhan ito na mahigit 1,000 na kabataang mananampalataya. Ang buong detalye ibabahagi ni Andre Saromo. Ika-17 ng Hunyo 2024 naganap ang isa sa mga taunang event na ginagawa ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, ang Baptist Heritage Youth Convention o BHYC, na may temang Youth Aflame. Muling naliwanagan ng mga kabataang mananampalataya sa naging preaching ni Pastor Joey Saco na bilang mananampalataya, tayo ay nag-uumpisa, nagpapatuloy at natatapos sa ating Panginoon. Tinuruan din ni Bishop Ruben Abante ang ating mga kabataan na huwag hayaang manaig ang kasalanan sa ating mga buhay bagkus ipatuloy na disiplinahin ang sarili. Mahigit 1,000 naman ang dumalo sa taunang gawain na to na kung saan 27 ang tumanggap sa Panginoon, 49 na rededication at 114 naman ang nagsuko ng buhay upang mag full-time mula sa 66 na eklesiya. Ako si Andre Saromo, nagulat para sa Lighthouse Balita. Matagumpay na naidaos ng 3-day youth camp sa Cornerstone from Santo Tomas, Batangas noong ika-19 hanggang ika-21 ng Hunyo 2024. Ito ay dinaluhan ng mahigit 100 at 40 youth mula sa iba't ibang gawain sa Taguig. Ang balitang ito ay tinutukan ni Diane Rosel. Pinangunahan ng mga pastors ang camp mula sa pagpaplano hanggang sa pagtatalaga ng mga coordinators sa bawat churches upang bumuo ng programa. Ang camp na ito ay ginawa upang magkaroon ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga Baptist churches sa Taguig na may temang Be Edified to Edify. Naihayag naman ng bawat kabataan ng kakayahan, kalooban at virtues, hindi lamang sa samot-saring aktibidad, kundi pati na rin ang pagiging responsable sa mga gawaing bahay na itinalaga sa bawat grupo. Nagdulot naman ito ng masaya at challenge na puso ng bawat isa, sapagkat maliban sa mga palaro, ay hindi mawawala ang pagbahagi ng salita ng Panginoon na pinangunahan ng mga pastors.
Ito ay may layuning mabigyan ng kaalaman ng kabataan patungkol sa edification at paano nga ba pinagmumula ng edification ang bawat isa sa eklesiya. Ako ang inyong kabalitaan, Dayan Rosel, para sa Lighthouse Balita. Sabik na pinaghahandaan ng mga guro sa Taguig ang nalalapit na BBS 2024 na may temang Hope Garden, Thriving in God's Care, noong ika-22 ng Hunyo 2024. Ang iba pang detalye alamin kay Eunice Delfin. Dinaluhan ng 19 na mga guro kasama ang mga assistant teachers ang BBS training noong nakaraang Sabado, kung saan inagkaroon ng pagsasanay sa kantahan, action songs, lessons para sa 5 araw at crafts. Kabilang dito ang paghahanda ng programa at mga gagamiting materyales ng bawat grupo. Ito ay gaganapin sa 8 hanggang 12 ng Hulyo taong 2024 na may inaasahang mga estudyante na 120 to 150. Ang paghahandang ito ay upang magkaroon ng maayos at epektibong programa ang BBS 2024. Mula sa paggatay ng mga bata, pagsusundo, pagkain hanggang sa pagturo at pagbahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan mula 5 taon pataas. Inaasahan naman ang panalangin, tulong pinansyal mula sa mga lighthouses groups and families at iba't ibang areas of the ministries. Ito si Eunice Delfin para sa Lighthouse Balita. Kinilala ang mga tatay at asawang lalaki sa Lighthouse BBC in Taguig noong ika-23 ng Hunyo 2024 sa kanilang pagiging haligi ng tahanan at pagtataguyod sa kanilang pamilya. Para sa karagdagang detalye, ibahagi mo, Jemima Dukay. Kinilala ang mga tatay at mga asawang lalaki noong ika-23 ng Hunyo 2024. Sila ay pinakyat sa entablado upang magpakilala ng sarili, kanilang asawa at mga anak. Ito ay paggunita sa bawat pagkilos ng mga haligi ng tahanan sa eklesiya at maging sa kanilang mga tahanan. Ibinahagi rin ng ating pastor na si Pastor Jojo Cornelius na ang salita ng Panginoon ay sapat upang ma-equip ang mga ama ng tahanan, maging ehemplo at maglagay ng boundaries, standards o landmarks sa pamilya. Ako si Jemima Dukay para sa Lighthouse Balita. Patuloy ang construction ng Lighthouse Manifold Grade Center sa Santo Tomas, Batangas. Itinayo ito upang maging sentro ng good works ng mga mananampalataya. Narito si Sheila Lawag para sa update. Matatandaan noong anibersaryo ng Lighthouse Bible Baptist Church in Tatalon ay nabanggit ang planong pagtatayo ng Lighthouse MGC sa Santo Tomas, Batangas upang maging sentro ng pagkilos at paglilingkod ng bawat mananampalataya sa iba't ibang lighthouse works at ma-extend ito sa iba. Sa kasalukuyan ay natapos na ang structure ng Lighthouse Cafe at naitayo na rin ang 18 columns ng main building nito. Malayo pa ang tutunguhin ng construction na ito kaya inaasahan ng patuloy na suporta ng bawat isa hindi lamang sa panalangin kundi maging pinansyal at iba pa. Nag-uulat, Sheila Lawag. Back-to-back ang libreng wheelchair distribution sa Lighthouse BBC in Taguig na nagsimula sa assessment ng mga recipients hanggang sa pamamahagi mula sa June 26 hanggang June 28, 2024. Ito ay hindi lamang upang matulungan ang mga taong may kapansanan sa Taguig, kundi ay mabahaginan din sila ng salita ng Panginoon. Para sa karagdagang detalye, ibabahagi ni Najay ang kaganapan. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo sa Lighthouse BBC in Taguig kung saan kasalukuyang ginaganap ang distribution of wheelchairs, walkers, canes, and crutches ng The Great Lighthouse Foundation Incorporated in partnership of God is Able, International Foundation Incorporated, and Johnny and Friends with the collaboration of CARE, City of Taguig PWD Affairs Office na may tebang Wheels for the World 2024. Hindi lang upang matugunan ang pangangailangan physical sa mga disabled people ng City of Taguig at Pasig, kundi pati ang kanilang pangangailangan spiritual. Napakalaking tulong po sa amin itong nagawang activity na to, lalo na yung mga iba pong membro ng PWD, hindi lang po sa Barangay Santa Ana, buong Taguig po na nakikita po natin na nagbigay saya po sa mga bata na may mga cerebral palsy, sa mga membro ko po na PWD na kailangan po ng wheelchair, na hindi lang po wheelchair, na hindi siya standard, talagang
makakatulong po sa kanila. Kaya ako po bilang presidente ng PWD dito sa Barangay Santa Ana, ako po ay nagpapasalamat po kay Pastor Jojo sa mga partnership niya po na katuwang at naigawa tong activity na to. Ating natunghayan kung paano naging pagpapala ang distribution na to para sa mga recipients at ganoon na rin para sa kanilang mga pamilya. Ito si Jessica Aruta, nag-uulat para sa Lighthouse Balita. At yan ang mga nakalat na kaganapan nagbibigay kaluguran. Mula sa bulwagang pambalitaan, kasangga sa katotohanan, ako si Kenneth Villafania. At ako naman sa Celestina Lawag, Ito ang Lighthouse Balita Taguig. Salamat at magandang araw.